ating pong ihahayag sa hapong ito. And we believe na ang mensaheng ito ay magbibigay sa atin, no, ng lesson bilang mananampalataya sa ating Panginoon. So, I would like to speak about the life of Nehemiah. Sino po ang nakakaalam ng buhay ni Nehemiah na siya ang inutusan ng Panginoon upang sa ganon ay maibalik muli yung nasirang wall ng Jerusalem. Kaya titignan natin yung mga ginawa ni Nehemiah. Let's see what he has done in order to rebuild the broken walls. Kaya ang mensahe, ang title ng ating mensahe sa hapong ito is Rebuilding Broken Walls. Amen. Sabihin natin, Rebuilding Broken Walls. Rebuilding broken walls. Amen. Sino sa atin ang nakakita na ng broken walls? Amen. Lahat po tayo, no? Ang nakakita na ng broken walls. You know, when we first arrived in this place, nung tayo ay nag-umpisa dito, mayroon po tayong mga nakita na broken doors, no? Hindi walls, but doors. But still, it is a part of the building, no? And even in the Philippines, especially during typhoons, di ba? Napakaraming mga broken houses. So, makita natin mga kapatid na ang mga pangyayaring ito ay nangyayari saan man sa mundo. So, let us open our Bible dito sa Nehemiah chapter 1. Titignan natin kung ano ang lesson na ating makikita dito sa Nehemiah, no? Nehemiah chapter 1, verse 1 up to 11. Marami ito, but I will only take 5, yung aral na makukuha natin dito at babasahin natin dito sa Nehemiah chapter 1 verse 1 up to 11. So go with me. Sabi dito, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, ang nagsasalita dito is Nehemiah, no? Si Nehemiah ang nagkukwento nito. Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile and also about Jerusalem. So, tinatanong niya, ano na ba nangyayari sa ating bayan? So, ang sabi niya, then he said to me, sa verse 3, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. No? So, pinaalam na niya na yung wall ay broken, sira. Sabi dito, sa verse 4, when I heard these things, sabi ni Nehemiah, I sat down and wept. So, nagkaroon siya ng panahon. For some days, I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Then I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God who keeps his covenant of love with those who love him and obey his commands, let your ears, sabi niya sa verse 6, let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night. For your servants, the people of Israel, I confess the sins we Israelites, including myself and my father's house, have committed against you. 7, we have acted very wickedly toward you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. And in verse 8, remember, sabi niya, the instruction you gave your servant Moses,
saying, If you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands, then even if your exiled people are at the farthest, sabi dito, farthest horizon, I will gather them, sabi niya, from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. Sa verse 10, they are your servants and your people, whom you redeem by your great strength and your mighty hand. O Lord, sabi niya sa 11, let your ear be attentive to the prayer of this your servant, and to the prayer of your servants to delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. Sabi dito, I was cupbearer to the king. So nakita natin mga kapatid, yung ginawa ni Nehemiah, how he was able to repair or rebuild yung nasirang pader. So, let us continue to pray na ipagkaloob sa atin as we study more about the life of Nehemiah. Father God, we thank you so much, O God, for allowing us, Lord, to hear your words. We thank you, Lord God, for this time na kami, Panginoon, ay makarinig na yung banal na salita. And even, Father God, for our brothers and sisters, O God, na wala po dito sa sanctuary, we know, God, that you are also with them because you are an omnipresent God. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat ng bagay. We thank you now, we bless you in Jesus' name. Amen and amen. So tignan natin yung ginawa ni Nehemiah, how he was able to repair or rebuild these broken walls, no? Ang una na ginawa niya ay found in Nehemiah chapter 1 verse 4. Siya ay nanalangin. So, you can see in here, brothers and sisters, ito yung ginawa niya, na siya ay nanalangin. Because verse 4 said, when I heard these things, nung narinig niya yung report na yon, yung broken walls, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. No? Siya ay nananalangin. Of course, sa buhay natin mga kapatid, hallelujah, hindi lamang sa panahon na tayo ay may mga problema that we are going to pray, no? Kailangan parati tayo nananalangin because this is what the Lord wants. Kaya nanalangin siya, no? Nanalangin siya on the God, to the God of heaven. So alam niya kung kanino siya mananalangin kasi maraming tao ngayon, even these days, no? Even those who are saying they are Christian, but they are not praying to the God of heaven. So, mahalaga na ang panalangin natin is for the God of heaven, at alam naman natin through the name of our Lord Jesus Christ. Kaya ang ating Panginoon, kung naalala ninyo, nung sabi ng kanyang mga disipulo, Panginoon, turuan mo kami na manalangin. Ano ba ang kanyang tinuro? Di ba? Dahil ba sabi niya, ganito kayo manalangin, Our Father who art in heaven. Di ba? Hindi niya sinabi, Our Father who is on earth. Because God is in heaven. So tandaan natin mga kapatid, na kung tayo ay mananalangin, He is directed to the God of heaven. Amen? So, pangalawa na ginawa niya upang sa ganon ay ma-rebuild yung broken walls, makita natin sa verse 5. Nehemiah, remember the covenant of God's love. Kaya aalalahanin natin yung mga pangako ng Diyos, yung mga nais niya sa ating mga buhay. Verse 5 says, Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who kept His covenant of love to those who love Him
and keep His commandment. Sabi dito, who keep His covenant of love to those who love Him. So makita natin dito mga kapatid that this is a conditional. Mayroon po dapat gawin ng tao upang mangyari din yung sinasabi ng Panginoon. So, let us remember that the promises of God, there are some promises of God that are conditional. May condition yan. At there are also promises of God that are not conditional. Tignan natin yung Deuteronomy chapter 28 verse 1. Ito ay conditional, no? Sabi dito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you above all the nations on earth. So paano, sabi ng Panginoon, paano tayo magiging above, no? All the nations on earth kung hindi tayo nag-o-obey, no? If you fully obey, no? Kailangan yung obedience. So last Sunday, kung nandito tayo, narinig natin yung mensahe about the life of, sino yung pastor? Saul. Saul, di ba? Hindi siya sumunod sa pinapagawa ng Diyos at anong nangyari? Tinanggal siya sa pagiging hari. So there are consequences also sa mga bagay na pinapagawa ng Diyos na hindi natin ginagawa. Kaya yung parati natin naririnig na obedience is better than sacrifice. Amen? So obedience. Kaya dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 2, sabi niya, all these blessings will come upon you and accompany you. If you obey the Lord your God, you will be blessed in the city and blessed in the country. Marami. No, babasahin na lang natin. No, if you have time tonight, please read Deuteronomy chapter 28 kasi makita natin dito yung mga pangako ng Diyos na nais niya sa ating mga buhay at kung hindi naman natin ito nagagawa, mayroon din mga curses. No? Kasi sabi sa verse 15 ng Deuteronomy chapter 28 verse 15, sabi niya, if you do not obey the Lord and do not, if you do not obey the Lord and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today, all these curses, no, will come upon you and overtake you. You will be cursed in the city and cursed in the country. You see, there is a consequence kung tayo ay hindi nag-o-obey sa ating Panginoon. Actually, ang ating Panginoon naman ay ginaganap niya yung mga pangako niya, no? Kasi sabi dito sa Numbers 23:19, God is not a man, sabi niya dito, that He should lie, nor the Son of Man that He should change His mind, no? Does He speak and not act? Does He speak and not act? Does He promise and not fulfill? Maraming pangako ng Diyos na pinufulfill niya kung tayo ay gagawa rin para sa atin. Amen? So, let us remember, brothers and sisters, yung number 2 na we have to remember the covenant of God. So, tandaan natin, kaya mahalaga yung tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ay nagmumuni-muni, at alam natin yung mga salita niya. Para sa ganon, ang buhay natin ay magiging maluwalhati. Di ba? Yun ang gusto natin. Amen. Amen. Yun ang gusto natin. So, number 3 na ginawa ni Nehemiah, Nehemiah confesses his sin, the sin of his family, you see, and sin of the nation. So, sa atin din, mga buhay, mga kapatid, kung tayo po ay nananalangin
let us include yung ating pamilya, yung ating mga kaibigan, and even for the nation. No? Kaya we always pray, especially sa nangyayari sa mundong ito these days. Alam niyo, nabalitaan ko, I don't know if this is right, no? Doon po sa California, mayroon na palang batas na pwede kang magnakaw, wag lang mas malaki sa 900. Biro mo yon? I don't know if that is right. Sabi ko, nag-isip din ako kasi narinig ko sa news that people can steal in the grocery maybe, yung malalaki, 900 not more than $900. You see? Pero nagtaka ako, mayroon na bagang ganon ngayon? Pero in the last days, no? Pero nakita natin na ang mundong ito ay patuloy na wala. Oh, yun nga eh. Yeah. But anyway, let us pray for that kung totoo man. But I believe it is, I don't know if that is a fake news. But anyway, dito, he confesses his sin, the sins of his family, and sin of the nation. Sa verse 6, no? Let your ear be attentive and your eyes open to hear. The prayer of your servant is praying before you day and night. For your servant, the people of Israel, I confess the sins we Israelites, including myself, my father, family, have committed against you. So let us, ask forgiveness, sa mga nagagawa, kasi marami din tayong mga kapamilya, na nakakagawa na hindi tama, then we can pray, we can ask forgive them, Lord, di ba sabi nga ng Panginoon, forgive them, Lord, for they do not know what they are. Ano yung nasa dulo? Doing. Amen. Tayo ba, minsan, hindi natin alam ang ating ginagawa? Minsan, di ba? O ano na ba ang nagagawa ko ngayon? Di ba? So let us continue to pray for them. Amen? Kaya hindi pa nga niya blame, hindi niya blame yung mga Babylonians na nag-destroy. Ngunit sila ay pinatawad. So mahalaga yung lesson kay Nehemiah sapagkat hindi siya yung nag-retaliate, sapagkat tunay nga na mahalaga na tayo ay nagpapatawad sa ating mga kaibigan o kakilala na nakagawa ng hindi tama sa atin. So let us have that in mind sapagkat minsan sa ating mga buhay, pagka tayo ay na-offend, na-open ng mga tao, tayo ay umiiwas na. But that should not be the case, Lalo tayong magpursige upang sa ganoon ay maalala natin na tayo naman ay nagkakasala. So forgive, sabi nga ng salita ng Diyos, forgive because if you do not forgive, the Lord will not forgive you also. Sa Matthew chapter 6, 14 and 15. Sapagkat tayong lahat, whether or not you like it, lahat tayo ay nagkakasala. Alam natin sa Matthew chapter 6, chapter 3:23, all have sinned, Lahat. Romans 6:23. O Romans 3:23 ba yon? For all have sinned and fall short of the glory of God. Amen. So let us forgive those who have hurt us. Alam ko na mahirap yun kung tayo ay nasaktan, kung tayo ay nagkaroon
na nakarinig tayo ng hindi magandang salita, yan ay nagbibigay din sa atin ng discouragement. But I tell you, brothers and sisters, if you look onto people, no? Pagka tayo ay tumitingin sa mga tao, maaring tayo ay matalisod, no? Kasi wala naman perpekto sa atin. But if you look unto Jesus, the author and finisher of our faith, nakatungon tayo sa ating Panginoon, magpatuloy pa rin tayo, okay? So, to God be the glory. Amen. So, number 4 na ginawa ni Nehemiah reminded their relationship to God. Ipinaalala niya ang kanyang relasyon sa Diyos. Sa verse 10, sabi niya, they are your servants. So ipinaalala niya na ang mga Israelites ay kanyang mga servants and your people when you redeemed by your great strength and your mighty hand. So we should also, as a children of God, di ba? Lahat tayo anak ng Diyos. So remind Him always na tayo ay kanyang mga anak. Amen? Sapagkat ang Ama na nagmamahal sa kanyang mga anak ay patuloy na ginagabayan, patuloy na pinagkakaloob ang mga pangangailangan nila. So it is very important, brothers and sisters, that we as a son and daughters of God, maalala natin na ang relasyon natin sa Kanya. Kung titignan natin mga kapatid, yung pong sinabi na your people, ang ibig sabihin niyan ay ownership. Inyong mga people, ang iyong mga anak. So, ibig sabihin doon, sabi ng isang nabasa ko, pag-aari tayo ng Diyos. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Kaya, pag ikaw at ako, alam natin na tayo ay pag-aari ng Diyos, wala tayong karapatan na hindi sumunod sa Kanya. Amen? Kailangan tayong sumunod sa ating Panginoon. Amen? So nakita natin ang buhay ni Nehemiah, no? He reminded their relationship to God. And of course, for the last one, Nehemiah asked favor from God, no? Verse 11, letter B. Sabi niya dito, Lord, give your servant success today by granting him favor. Lord, sabi niya dito, give success. So, hilingin din natin sa ating Diyos na tayo ay magiging mapagtagumpay. Because, as we always hear, no? That we cannot do anything apart from the Lord. Siya ang kasama natin sa araw-araw upang tayo ay magiging successful sa ating mga buhay. Sino dito ang nais na magiging successful? Amen. Amen. Sapagkat tunay nga, ito ang kalooban ng Diyos, no? Na tayo ay magiging successful sa ating pagiging anak ng Diyos, magiging Christian, successful sa ating mga hinihiling na tayong lahat, no? And this is always my prayer, na ang bawat isa sa atin, even though we are not faithful sometimes, ang Diyos po ay faithful. Amen? So, to God be the glory as we continue, no? To live a life according to the will of God. So, let us remember, no? Tandaan natin yung ginawa ni Nehemiah to rebuild or repair broken walls. Alam niyo marami tayong broken walls kasi na dapat maisaayos. Mayroong broken walls na hindi tayo nakakapagpatawad, no? Broken walls of pride, broken walls, napakarami, no? Broken walls na nangyayari sa buhay natin. So, those should be repaired. Amen?
broken walls. At tandaan natin yung Galatians chapter 5, 19 to 21. Yun, yung mga broken walls na nasa atin pa rin minsan. But if we continue to ask the Lord na tayo ay i-rebuild sa mga ganito. Sabi dito, Galatians chapter 5, verse 19 to 21, ang binanggit dito, sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft. Ito mga nangyayari sa atin, idolatry. Ano ba yung idolatry na tinatawag nila? Di ba, idolatry, pagka ang isang bagay na itinataas natin above God, halimbawa yung kayamanan natin, nauuna na yon, itinataas natin, yan ay idolatry. And then sabi niya dito, witchcraft, hatred. I believe na tayong mga Kristiyano ay hindi na tinatablan ng witchcraft. Alam ba ninyo witchcraft? Yung mga mangkukulam. Kasi sabi nila, doon po sa ating bansa, mayroon pa rin pala mga mangkukulam. Pwede kang kulam. I remember, nung pong nasa Saudi kami, mayroon kaming napakinggan, no? Na testimony ng isang taga Bisaya. At siya ay pamilya ng mga mangkukulam. Ang ginagawa pala nila doon ay pumupunta sila sa sementeryo. Doon sila nananalangin. I don't know kung bakit nagkakaroon sila ng power na mangkulam. So, pagkatapos yung pupunta rin sila sa simbahan. At minsan, mayroon po yung evangelist. Kasi ito, pamilya nila, yung mangkukulam, yung nanay, yung tatay, yung anak, lahat, mangkukulam sila. So, minsan, mayroon pong evangelist nagpunta doon sa kanilang bayan. At yun, nakilala niya ang ating Panginoong Hesukristo. At nagkaroon siya ng Bible. Kaya noong umuwi siya, tinatago niya yung Bible niya doon sa kanyang kama. Pero one day, natuklasan ng kanyang ama na siya pala ay nag-aaral na ng salita ng Diyos. Alam ninyo ang ginawa ng kanyang ama? Inilublob doon sa dagat. Gusto niyang patayin. So, yon ang nangyari. Inilublob siya doon. Pero, pagkatapos noon, iniahon siya. Pero, malaki na ang kanyang tiyan sapagkat nakainom na siya ng maraming tubig. So, sa pamamagitan niyan, ay na-revive din siya. And then one time, dahil itong ama, gusto niya talaga na ang kanyang anak ay hindi ma-born again o makakilala sa ating Panginoon. At siya pa ay binaril. Gusto niya talagang patayin. Pero itong batang ito na naging Kristiyano ay hindi nabaril kasi yung baril ng kanyang ama hindi pumutok nung kanyang babarilin. So marami siyang na-experience bilang anak ng Diyos. And then, after that, ay because yung magulang ay hindi nila talaga mapatay-patay, so ang nangyari, sila ay nakakilala sa ating Panginoon. Kasi nakita na nila yung miracles na nangyari sa kanilang anak. So, nagiging Christian silang lahat. Yun na, brothers and sisters, mayroon pong pagkakataon na ang Diyos, no, ay gagamitin din ng iba't ibang paraan upang sa ganon ang ating mga mahal sa buhay ay makakilala sa ating Panginoon. Even though mayroon pong trials, mayroon pong mga pagsubok na nangyayari. But if we continue kagaya ito na nagpursige, that even though ang kanyang
magulang nais siyang patayin. So, yun mga kapatid, nais natin na ibigay ang ating buhay sa ating Panginoon, whatever situation we have in life. Alam ko, lahat tayo ay mayroon pong trial sa buhay, mayroon tayong pagsubok, pero tandaan natin na hindi tayo binigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin kaya. Di ba? God has not given us the challenges or yung mga pagsubok na hindi natin kaya. Amen? So, to God be the glory. Sige, palakpakan natin ang Diyos as we stand. At tayo pong lahat ay tumayo. At tandaan natin muli, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos as we rebuild brokenness in our life. Amen? Hallelujah. Praise God. Okay, let us once again offer prayer unto the Lord as we close our eyes and bow down our heads. Hallelujah. As we pray, hallelujah. Tunay nga o Diyos na napakabuti ninyo sa aming lahat, even though Lord God, kami ay maraming pagkukulang, ngunit salamat sa iyong dakilang pag-ibig at ipinalala niyo, Panginoon, ang buhay ni Nehemiah kung paano niya, O God, ni-rebuild ang nasirang wall. Marami ding sira sa amin, O Diyos, sa aming mga buhay. But we believe, Father God, na kung kasama ka namin, O Diyos, ay marirebuild ang mga nangyayari na hindi maganda sa aming mga buhay. And even right now, Father God, we thank you so much as we continue, O God, to give glory to your name at patuloy ikaw, O Diyos, ang mabigyan ng kaluwalhatian. Mga kapatid, let us have this time as we concentrate. Concentrate natin ang ating buhay sa buhay din ni Nehemiah na nagiging daan upang sa ganon ay ma-reconstruct, ma-rebuild ang mga nasira, O Diyos. Hallelujah. Sabihin natin sa ating mga bibig, even for those who are on their home, saan man kayo mga kapatid, sa oras pong ito, I would like to follow me with this simple prayer as a way by which we can come to the Lord at i-rededicate natin ang ating mga buhay. At sabihin natin sa ating mga bibig sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan na kung kami ikukumpisal namin na Jesus is Lord over our life, Lord. Ikaw, Panginoon, ang mabigyan ng kaluwalhatian. Kaya sa oras na ito, sabihin natin, Father God in heaven, I come to you tonight, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, nagpapasalamat sa paalala mo na mayroon din kaming mga sirang buhay. Ngunit salamat sapagkat ito ay nire-rebuild ninyo. Salamat, Panginoon, sa iyong mahal, pag-ibig sa amin. In Jesus' name, I pray. Ako na lamang mananalangin. Hallelujah. Father God, nagpapasalamat kami muli, O Diyos, sa iyong kabutihan, even as you have used your servant, Lord God, na magiging daan ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, even for my brothers and sisters, O God, have given their time to come and give glory to your name. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. And I believe, Father God, that we will all continue to grow and rebuild, O God, kung anuman ang mga nasisira sa aming mga buhay. And even for those who are in their homes, saan man sila, Panginoon, pagpalain mo rin sila, O Diyos. We thank you now, Father God, and even, Lord, we thank you also, O God, for this food, physical food,
na inihanda, Panginoon, ng inyong mga anak. And we pray, O God, that this food will be a source of our strength, our physical strength. And Father, we acknowledge, O God, that we also need you, and even, Father God, for the words that will sustain our spiritual food. We thank you, and we declare that Jesus is Lord over the life of your people. Salamat, O Diyos, sa hapong ito, and even, Father God, sa mga anak mo, O God, na mayroon pong mga nararamdaman na kasakitan sa kanilang katawang lupa or sa kanilang espiritu. Lord, you are our great healer. Ikaw, Panginoon, ang aming dakilang manggagamot. Kaya, O Diyos, ang inyong mga anak, O Lord God, na mayroong mga kasakitan, we ask, O God, that you will extend, Lord, your healing hands. Lord, sino man sila, kilala mo, Panginoon, because you are an all-knowing God. Kaya, O Diyos, sa hapong ito, we thank you, and as we also, O God, leave this place, Lord, your presence will go with us, and we will be back, O God, again this coming week to give glory to your name. Maraming salamat, even Father God, muli sa aming mga kapatid, O Diyos, na wala po rito sa kaligitnaan. Lord, we also pray for all of them wherever they are, O God, especially, Father God, for our brothers and sisters who are in the Philippines right now and even in the mainland. Lord, salamat sa iyong kabutihan, at wala po kaming gagawin pa kundi ibalik sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.